Bago tayo makarinig ng salita ng Panginoon, meron lang ako isang special announcement. Sa darating pong March 18, 19, 20, 19 to 21, sorry. 19 to 21, we have a School of Deliverance. Ano ibig sabihin yan? Lahat ng hindi pa nakakadalo, lalo na po yung galing sa sakit, at pinalaya ng Panginoon, kailangan matuto kayo ng School of Deliverance. Tinatalakay dyan yung inner healing, yung paano mamimaintain ang kagalingan mo, palalayasin natin yung mga demonyo ng witchcraft, cancer, lahat ng klase ng sakit, tuturo po dyan. At paano naman mabubunot yung kahirapan. At iba, matagal na Kristiyano, bakit nandun pa rin yung kahirapan? Ano ang dahilan? Ano ang causes nito sa buhay nating lahat? Pagbabagong buhay, halimbawa, hindi mabago-bago ang buhay natin, nag-struggle tayo. Nandun pag-iinom ng alak, paninigarilyo, mga bisyo, masasamang ugali. Dito sa loob ng 3 araw, umaga, tanghali, gabi, 15 subject po yan. Iyan ay binigay sa atin ng Lord, sa ating Panginoon Diyos, sa ministeryo natin, para lalo tayong makalaya, lalong sumaya ang ating paglilingkod sa Panginoon. Yan po ay kailangan March 19, 2021. Ang registration fee ay 1,500. Kasama po ang manual, t-shirts. At kasama po meron na rin kayong bibigyan na rin kayong supot, yung sukahan. Alright. So kung hindi pa nyo na-experience yung School of Deliverance, ay iniimbitahan namin kayo dito, March 19, 20, and 21. Pwede na rin kayo, doon na rin kayo magpa-register nung araw na yon. Alas 9 po ng umaga. Miyerkules, Huwebes, at Biyernes. Minsan lang po ito. At para yung ating buhay, lalo tayong pasaganain ng Panginoon. Amen? Magsalita ng Amen. Praise God. At March 18, 19, 20, 21. Sa March 20, meron po namang singing bishops and other performer na gagawin po sa Hiyas Convention Center. Alas 5 ng hapon, hindi lang nailagay dito ang kakanta po dyan ay mga obispo. Ang ticket ay 200 naman. At kayo inimbita ko personal kasi isa ko doon na magpe-perform. At para man lang may tagapalakpak. Praise God. Pag walang pumalakpak, ibig sabihin hindi kayo dumalo. Okay. Mamaya meron ng ticket dyan, bibigyan ko Hester Kareng. Bumili ho kayo doon. Yan po ay concert for a cause. Para, ayan, ito yung ticket. Mamaya, bibigyan ko Esther Karen, doon sa labas, bumili kayo, 200 po ito. At pag kayo dumalo, kahit hindi pa kayo makain 3 araw, busog na busog kayo. Alright. Pastor Joe, thank you. Isa pang announcement. Sa Holy Week, April 16, 17, 18, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, at Biyernes Santo. 3 po ang camp dito. Leadership camp, doon po gagawin sa Prosperity Hall. Professional, lahat ng professional, meron ding camp. Mga negosyante, mga naghahanap buhay, mga employees, meron ding camp doon. Kaya pinapagawa natin, nakita nyo doon yung ginagawang parang airport. Yung paliparan ng aeroplano. Pwede, sabi sa akin, ano ba yung pinapagawa mo? Sabi ko, airport. Paliparan ng helicopter, airplane. Doon ho gagawin, magpapalagay tayo ng tent doon, pati tent pa yung aircon ho natin. Sabi nila, saan manggagali yung aircon? Isang miyembro ng JCTD, mayayaman ka ako yun Okay. Dito naman, mga kabataan, 500 kabataan, ang nakaregister naman 500 kabataan. Amen. So, lahat ng anak ninyo na wala namang pasok ng Miyerkules Santo,
Huwebes Santo, Biyernes Santo, dito sila dadalo dito. Iyan ay buong Pilipinas pupunta dito. Ang registration ay 1,500 para sa lahat ng mga kabataan. Amen ba kayo doon, mga kapatid? So marami tayong mga gagawin po sa Holy Week. Biyernes Santo ng umaga, alas 8 ng umaga. Sino dito hindi pa nabobotismohan sa tubig bilang Kristiyano? Kayo ay dadalo sa Biyernes Santo ng umaga. Meron tayong water baptism. At nagpagawa na rin ako ng swimming pool na gawa sa bakal at sa sako. Yun yung ating ginagawang doon, water baptismal, tawag doon, yung isang, basta yun. Alright. So, sinatas nga ka ng kamay ng mga hindi pa nabobotismuhan. Yeah, magpabotismuhan kayo para tuloy-tuloy ang ating pagka-Kristiyano. Alright, tumayo tayo lahat ulit, pagbasa ng salita ng Panginoon. Get your Bible please, turn with me to the book of Luke, the Gospel of St. Luke, chapter 4, verses 1 to 14. The Gospel of St. Luke, chapter 4, verses 1 to 14. Then Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Being 40 days tempted of the devil, in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. Verse 3, everybody read please. And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it may be made bread. Verse 4. And Jesus answered him, saying, It is written, that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Verse 5. And the devil, taking him up into an high mountain, showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. Verse 6. Then the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me. And to whosoever I will give it. Verse 7. If thou therefore will worship me, all shall be thine. And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord your God, and him only shalt thou serve. Verse 9. And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence, for it is written, He shall give his angels charge over them to keep thee. Verse 11. In their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. 12, everybody. And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord your God. Verse 13. When the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. The last verse, verse 14. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. There went out a fame of him through all the region round about. And he taught in their synagogues, being glorified of all. May God bless upon the reading of His word today. Please be seated. Sino masaya ngayong linggo? Masaya tayo lahat, tayo matatagumpay sabagat sinamahan tayo ng Diyos sa buong sanlinggo ng nakaraan. Ngayong oras na ito ay bilang pagpapatuloy na ating aralin. Nung nakaraang linggo, ano topic natin nakaraang linggo? Hindi nakalimutan yata. Ano topic natin? Let's go, Holy Spirit. Sabi natin, let's go, Holy Spirit. Praise God. Pag sinabi natin let's go,
kasama natin ang banal na Espiritu sa lahat ng dako natin pupuntahan para ikaw ay safe. Pangalawa, ngayon pong araw na ito, aralin natin, pinamagatan kong, lagay mo nga yung ating title. Sabi natin, The Holy Spirit is in me. Noong panahon ni Kristo, ang sabi ng Matthew chapter 1, verse 23, Matthew 1:23, His name is Emmanuel, God is with us. Sabi natin, God is with me. That's the time or dispensation of our Lord Jesus Christ. At nung si Kristo umakyat na sa langit, pinababa ng Diyos Ama, Diyos Anak ng Diyos Anak, ang kanyang pangatlong persona. We believe in one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bumaba ang banal na Espiritu. At lalong naging maganda ang ating kapanahunan. Sapagkat ng panahon ni Kristo, sumasama lamang po siya sa 12 disipulo, sa kainan, sa bangka. At sa panahon natin ngayon, dispensation of the Holy Spirit is in us. John 14:16. As introduction. John 14:16. Lagay mo doon sa King James Version. John 14:16 and 17. And I will pray the Father, He shall give you another comforter. Ever say comforter? Ano sa Tagalog yung comforter? Taga-aliw. Siya ang umaaliw sa atin kapag may problema, may suliranin, may kabagabagan sa buhay. Siya ang ating comforter. The word comforter comes from the Greek word parakletos. Para sa Ingles, alongside. Ibig sabihin, siya ay nasa tabi mo. Kleo, ibig sabihin, kaleo, ibig sabihin, tukol. Kaya yung Holy Spirit, para ma-acknowledge siya, He is a person, tatawagin mo siya, i-acknowledge mo siya, Holy Spirit, help me. Everyone say, Holy Spirit, help me. The word comforter means helper. The favorite name of Christ Jesus to the Holy Spirit, the name of the Holy Spirit is helper. Sa Tagalog ay helper. Katuwang. So He is the Spirit of truth, that He may abide with you. Lagay mo yung verse na yun. John 14:16. That He may abide with you forever. So hindi natapos yung sentence. Semicolon. 17. Verse 17. Basahin natin lahat. Everybody. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. So, He dwelleth with you, shall be in you. So, that's our topic for today. The Holy Spirit is in me. Everyone say, the Holy Spirit is in me. Kaya kapag ang Holy Spirit nasa sa iyo, yan katabi mo, dapat masaya. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo. O talagang ganyan na yan. Hindi mo lang nangiti. One of the fruit of the Holy Spirit is after love, ano susunod? Joy. Everyone say joy. Kaya dapat pag umaattend ng simbahan, sumasamba paglinggo, Sabado pa lamang, masaya na, excited siya. Sino excited dito? Yan ay bunga ng Espiritu, ng banal na Espiritu. He is, the Holy Spirit is in me. Say it again one more time. The Holy Spirit is in me. Ngayon, bibigyan ko ng halimbawa, si Jesucristo, merong 4 stages, ang banal na Espiritu ay lumuhog kay Jesucristo, pwede din sa atin. Number 1, sa Luke chapter 3, number 1,
the indwelling of the Holy Spirit. Tayo pala, ikaw at ako, ay ginawang tahanan ng banal na Espiritu. Luke chapter 3, tingnan po natin muna sa Luke chapter 3, verse 21 and 22. Luke chapter 3, sino may dalang Bible? Amen. Yung mga walang dalang Biblia, marurunong ang tawag ko dyan. Very genius. Parang ako, nung nag-aaral ako, ulitin ko, senior citizen. Nung nag-aaral ako, wala akong dalang libro, ballpen, at notebook. Purihin ng Panginoon. Marurunong eh. Pagdating na exam, 75. Wala akong na-review eh. Para mga taga-JCTD, marurunong. Amen? Hari naman. Alright, basahin natin. When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized, and praying, the heaven was open. Kaya yung mga hindi pa nabobotismuhan, magpabotismo kayo sa Holy Week, Friday. Si Jesucristo nagpabotismo rin. While He pray, the heaven was open. Alam niyo ba, pag nananalangin tayo, ikaw mismo personal, sa bahay mo, saan ka man lugar, ang langit ay bumubukas sa iyo. Nakikinig ang Diyos sa atin. Sabi ng matatanda, sino dito matanda? Taas ang kanang kamay. Walang magtaas. Sabi ng mga may edad, kahit ka sa punong saging, magsalita ka sa Panginoon, magdasal ka, dinirinig tayo ng Panginoon. Totoo po yun. Lahat ng dasal na nilabas sa bibig mo, na may pananampalataya, dininig ka ng Diyos kung bakit kaya ganyan ka, kung bakit ka pinagpala. Amen? Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, Lord Jesus, bless me today. Amen. Narinig ba ng Diyos yun? Kaya mangyayari yan sa iyo. Nung nagbukas ang langit, He prayed, the heaven was open. Verse 22, nasa ilog Jordan siya. Verse 22. Basa mga kapatid. And the Holy Spirit descended in a bodily shape like a dove upon Him. And a voice came from heaven which said, Thou art my beloved Son, in you I am well pleased. Kaya ang simbahan, Christ-centered, ang pinag-uusapan, si Jesucristo. Sabagat yun lang ino-honor sa langit. Ngayon, nung siya'y nasa bilang tao, we believe God 100%, Jesus Christ is God. Diyos siya. Na hindi katulad ng ibang mga reliyon, si Jesus ay tao lang. Tayo naniniwala, nananampalataya tayo na ang Diyos natin, si Jesucristo, ay Diyos. Tagapagligtas natin. Pero nagkatawan tao siya, we believe 100% tao. Amen. At nung siya bilang tao, ang sabi ng Bible, the Holy Spirit descended in a bodily shape like a dove upon Him. Na ang simbolo ng Holy Spirit ay dove. Ano sa Tagalog yung dove? Kalapate. Noong nakaraang linggo, inaral natin ay pugo. Ngayon naman, kalapate. Alright? Ngayon, yung kalapate, sino na nakakita ng kalapate rito? Mataas ba lipad noon? Okay. Upon Him, bodily shaped like a dove upon Him. Ngayon, paano na-invite ni Jesucristo bilang tao ang banal na Espiritu? Sino gustong kasiyahan ng banal na Espiritu? Lahat tayo. Automatiko, 100%. Nang tinanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ang Holy Spirit ay nagdwell sa iyo. Pero merong ibang bahagdan kung paano tayo gagamitin ng banal na Espiritu Santo, paano tayo mapupuspos. Sino dito gustong gamitin ng Holy Spirit sa huling panahon? Ngayon, merong ilang katangian
na ikukumpara natin si Jesucristo sa isang kalapati. Number one, during the Old Testament time, ang mga kalapati ay hinahandog sa Diyos, sacrificial o sacrifice. Yun ay simbolo. Ebra say sacrifice. Yung pagpunta nyo lang dito, nagbibigay kayo ng pera, ng panahon, nananalangin, nagbabasa ng Biblia. Minsan kakainin nyo lamang, pag naawa ka, bibigay mo pa sa iyong kinaawaan. It means sacrifice. Kaya ang Holy Spirit, tuwan-tuwa kapag ang mga tao nagsasakripisyo para sa Diyos. Say amen. At during the time, ng Old Testament time, bago isakripisyo, isacrifice o hiyandog, pinapatay. To entertain the power, the presence, and the person of the Holy Spirit, you must die to your own self. Kailangan patay na yung sarili natin. Hindi na si ako ang nabubuhay, kundi si Jesucristo. Galatia 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Sabi mo sa katabi mo, patay ka na ba sa sarili mo? O buhay pa? Ang mag-asawa, kapag nagkakaroon ng argumento, sino unang humingi ng tawad? Babae ba, lalaki? Sabi ng mga anak, hindi o, kami mga anak. Kailangan ay patay na sa sarili natin. Amen. Ako yung nandun kahapon sa San Andres Bukid. San Andres Field. Nag-ordain kami ng mga doon, ng obispo. Akalain mo may kumamay sa akin na mag-asawa. Hindi ko sana kakamayan. Ako unang kinamayan. Kinamayan ko na rin. Iyon ho yung mga taong mga mahal na mahal ang gawain ng Panginoon. Sa kabaligtaran. Ikaw pala, pagpatay ka na sa sarili mo, talagang si Jesucristo na lang nabubuhay sa iyo eh. Pag pinairal mo yung ego mo, yung kayabangan, ang mga obispo sinasabi namin, ang kayamanan ay nauubos, ang kayabangan umaapaw. Kaya tatanggal mo yung pride, tatanggalin mo yung ego, at sasabihin mo, Diyos ko, patayin na ako sa sarili ko. Amen? Every say, I die daily. Ang Holy Spirit pala, tuwan-tuwa, kapag ikaw pala, patay na sa sarili natin. Sabihin mo sa katabi mo, kahit ganyan ka, talagang ganyan ka na, pasensya ka na, sabi mo, pasensya ka na, sa ugali ko. Amen? Aba, pag pinagpapatulan natin lahat, ubos ang miyembro. Tayo kasi lahat, inunawa tayo ng Panginoon. Amen? Pangalawa, ang kalapati pala, simbolo ng humble, humility. Humility. Sa mag-asawa, dapat spirit of humility. Bawat relasyon, dapat humbleness. Mababang loob. Sabi ng James 4:10, humble yourself unto the Lord and He will lift you up. God will exalt you in due time. Basahin natin lahat. Humble, say it, yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Sino gusto promotion? Kung gusto mo ma-promote, magpakumbaba ka sa Panginoon. Humble yourself. Hindi mo pwede sabihin, oy mga kapatid, humble po ako. Ang tawag doon, hambog. Ang humbling o pagpapakumbaba sa Diyos. Kaya in due time, He will exalt you in due time. Sabi ng Bible, James chapter 4, verse 6 and 7. Basahin natin doon. James chapter 4, verse 6.
James 4:6. He give it more grace. Everybody, read please. Sino dito gusto maraming libre? Oh, the word grace sa English meaning unmerited favor o undeserved. Sa Jesus Christ the Deliverer version, sa Tagalog, libre. The word grace sa Tagalog, libre. Sabi natin, libre. Sino dito mahilig sa libre? Libreng pagkain, libreng pamasahe, libreng ticket, libreng pagpapala. Di ba masarap kumain kapag may naglilibre sa iyo? Ganadong-ganado ka, sasabihin mo, wala bang pa-take out pa? Sino daw binibigyan ng grace ng Lord? Yung mga humble. Pero yung mga proud, yung mga may pride, God resisted the pride. Kaya tinatanggihan ka ng tao eh. Ayaw ng tao sa iyo. Bakit? May pride yung puso natin. Pero kapag kinagigiliwan ka ng tao, kinagigiliwan ka ng Diyos, humble. Amen. Si Jesucristo, kaya siya kinasiyahan ng Holy Spirit. Sabi ng Matthew 11:26, 27, 28, I am lowly and meek. I am lowly in heart and meek. Mababang puso ang Panginoong Jesucristo. Matthew 11:28, nakalagay yan. 29. Ano sabi ng verse 29? Matthew 11:29. Si Jesucristo, siya ang perfect example natin. Meek, punong-puno ng pusong mababang loob. Take my yoke upon you, learn of me, for I am meek and lowly in heart. Taas nga ka na kamay, lagay sa ibabaw ng puso. Sabi natin, demonyo ng pride, come out in Jesus' name. Oh, ilagay sa ilalim ng patapakan mo. Yan, mga pride dyan, fried chicken. Sabi natin, Lord Jesus, give me a humble heart. Mas maganda yung nagpapakumbaba kaysa may pride. Mapalad ang nagpapasensya kaysa pinagpapasensyahan. Mapalad ang nagbibigay kaysa nagbibigay. Mapalad ang nag-aabuloy kaysa inaabuloyan. Kaya pag may namatay, mag-abuloy kayo. Kaysa iba alam nyo na yon. So, yun ang pangalawa. Pangatlo, ang kalapate ginagamit sa kaasalan. Simbolo ng holiness o purity. Para ma-invite natin ang Holy Spirit, madwells ang Holy Spirit, hindi siya nagigrieve. Kailangan puso natin malinis. Maganda ang motibo natin. Blessed are pure in hearts, for they shall see the Lord. Matthew chapter 5, verse 8. Malinis ang puso natin. Kasi yung kalapate, simbolo yan. Wala na lang ngayon ganyan eh. Nung unang panahon kaninong panahon yan? Pastor Jojo, nung kinasal ka pa, may kalapati ba doon sa bell? Meron. Ngayon, wala nang kalapati ngayon yata. Meron pa bang kalapati ngayon? Simbolo yan ng kabanalan. Wala kayong nakita sa bell na nung tinanggal, manok ang lumabas. Walang manok. Kalapate. Si Jesucristo, puro ang puso sa paglilingkod. Ganon din po tayo lahat. Blessed are the pure in hearts, for they shall see the Lord. Amen daw mga kapatid. Pang-apat, ang simbolo ng kalapate ay loyal or faithful. Naalala yung istorya ni Noah? Umimin kayo, amen. Si tandang Noah, nung matapos yung delubyo ng baha, nandun sila sa
ark, inutusan niya 2 ibon. Yung isang ibon, ano pangalan ng ibon ng isa? Wala pang pipit nun. Uwak. Inutusan, hindi na bumalik. Yung pangalawa, dove. Inutusan, bumalik. May dalang, anong klaseng leaves yun? Olive. Ganon din sa Panginoon. Kapag tayo faithful sa Diyos, yung Holy Spirit tuwan-tuwa sa atin. Because a faithful man shall abound with blessing. Faithful to the Lord, faithful to your family, faithful to God's word. Tapat ka sa salita ng Diyos. Amen. Say amen. So, unang encounter ni Jesus, lumuhog, bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. Pangalawang stage na kailangang ma-enkwentro natin yung Holy Spirit, Luke chapter 4 verse 1. Number 2, you must be filled in feeling of the Holy Spirit. Number 2, sabi natin, in feeling of the Holy Ghost. Everyone say, in feeling of the Holy Ghost. Sino dito merong water station? Si Pastor Jojo. Sino pa? Si Brother Ed. Sino pa? Meron pa dito. Merong water station. Ayan. Di ba meron kayong galon? Bago nyo isupply sa mga bumibili sa inyo, di ba lilinisin natin? Pagkatapos lalagyan ng tubig. Ang tawag sa tubig na yan ay purified water. Pupunuin mo yon. Ang tao pala, because we are the temple of the Holy Spirit, kailangan araw-araw napupuspos tayo ng Espiritu Santo. Basahin natin. Luke chapter 4 verse 1. 1, 2, 3, go. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from Jordan, was led by the Spirit into the wilderness. Pangalawang stage, ang Holy Spirit nasa atin na. You must be filled with the Holy Ghost. Taas nga 2 kamay. Sabi natin, Holy Spirit, fill me today. Amen. Praise God. Sino dito naligo kanina umaga, yung tubig ay patak-patak lang? Buksan mo todo yung faucet mo. O kaya, wala palang daloy ng tubig. Sa buhay nating espiritual, buksan natin ang ating buong buhay natin sa Panginoon. Lord, puspusin mo ako ng banal na Espiritu. Kasi sa sariling ganap natin, sa buhay natin, hindi natin kaya ito eh. Amen? Ayan, tingnan natin sa Ephesians 5:18. Paano ba napupuspos ng Holy Spirit? Ephesians 5:18. Basahin natin. 1, 2, 3, go. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with what? Holy Spirit. Ito yung konteksto nito, sumulat si San Pablo Apostol sa mga taga-Epeso. Kasi ang mga taga-Epeso noong unang panahon, nainom ng lambanog, nainom ng hinebra, nainom ng alak. Kaya pag binasa nyo Book of Acts, ang aga-aga, sabi na, mga lasengguega yan. Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Pero sabi ni San Pablo Apostol, nung pumunta sa Ephesian Church, be filled with the Holy Ghost, but be not drunk with wine. Mga lalaki, taas na nga kanang kami mga Ginoo. Baba, sino dito mga lasenggo dati? Hanggang ngayon pa. Wala no. Nagbabaan ng kamay. Ulitin natin. Tingnan niyo ang Bible verse. 2 klase. Isang manginginom, makinig kayo mabuti, isang manginginom ng alak at isang manginginom sa Holy Spirit. Tingnan natin unang katangian ng mga manginginom. Number 1, kapag ikaw uminom ng alak, ano nangyayari sa iyo, Brother Alfredo? Laseng. Ano yung tsura ng laseng? Ano ang mga katangian ng mga laseng? Number 1,
matapang na tao. Tumatapang ba? Kaya marami mga hinuli ng pulis, mga nasa bilangguan, ubod ng tatapang. Pagka nawala ng pagkalasing, may mga, may mga tattoo yan. Ano yan, cobra ba yan? Cobra? Hindi. Bulati to, bulati. Ang tapang sa labas, pag dating sa bilangguan, hindi na lasing. Oh, yan. Ano yan? Leon ba yan? Leon? Hindi. Tuta. Nako, mga bahag na buntot. Hindi na kasi lasing eh. So, matapang. Sino dito nung umiinom ng alak tapang-tapang? Ha? Una po yun. Pangalawa, ang mga lasenggo, mga giver. Brother Bibing, giver ka ba dati? Yung mga manggagawa namin. So, sweldo hanggang Sabado. Pag Sabado pala ng gabi, Linggo ng maghapon, magiinuman. Yung sinweldo nila, ibubuhos lahat doon sa inuman. Ang gagaling, magaling sa barkada, magaling sa inuman, mga giver. Tandaan natin, ha? Ano pangalawa? Giver. Sino pa dito mga lasenggo? Ikaw, Brad. Giver ka ba? Dati yun, ano? Hanggang ngayon pa, hindi na. Okay. Pangatlo, ang mga lasenggo umaawit. Umaawit ba? Ikaw, Brad, umaawit ka? Ano inaawit mo dati? Huh? Jesus name, nice. So, umaawit. Pang-apat, ang mga lasenggo ay kinatatakutan. Lumalaban ng away eh. Another thing, sumusuka. Tama, sumusuka. Another thing, may hangover. Ayaw pong umuwi. Sinisutsitan na nasa. Ayaw umuwi, may hangover. Meron pa, amoy. Nakaamoy na ba kayo ng chiko? Dati maraming chiko. Ngayon, panahon ng chiko ngayon. Sa araw may nagbigay sa akin ng chiko, ang sarap. Ako pag nagpaparinig dito, yun ang binibigay eh. Pero masarap ang chiko kapag may pinipig. Ano, di ba? Hindi, wag na tayong bumalik doon. Amoy chiko. Diba? Balik na rin natin. Ang gusto ng Holy Spirit, dahil tayo mo born again na, mapuspos ng Holy Spirit. Balik na rin natin. Kapag ikaw ay puspos ng Holy Spirit, number one, ikaw ay? Ano number one? Matapang. Matapang kang mag-share ng gospel. Pag tinanong ka, ay sister, balita ako, nakita kita sa video, nakataas kamay mo, born again ka pala. Ay hindi, kamukha ko lang yun. Ay mga duwag na. Hayaan mong makilala ka, ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay born again Christian, Spirit-filled na naglilingkod sa Panginoon. Pag tinanong ka, saan ka umatin? Doon sa JCTD. Magaganda mga tao doon, mayayaman. Yung iba, nahihiya daw pumunta rito. Kasi pag nakita lahat ng sasakyan, mayayaman daw. Sabi ko, Amen. Amen. Sino dito proud to be a Christian? Huwag tayo mahihiya. Ba't tayo mahihiya sa kanila? Hindi naman sila nagpapakain sa atin. Amen. Tanong mo katabi mo, matapang ka ba para kay Lord? Huh? Baka pag may pagsubok ayawan na. Hindi ganon. Ang mga Kristiyano, parang sundalo, habang nasusugatan, ginagamot. Amen? Tumatapang. Habang inuusig, habang may pagsubok, lalo siyang naglilingkod sa Panginoon. Amen. Pangalawa, ang mga lasenggo, giver. Ang mga puspos na Espiritu Santo ay giver. Kaya kapag bumabalik yung kamay nating pagkaganyan, hindi ka puspos ng Holy Spirit.
Everyone say, I am a giver. I am a sower. So, we need to be filled with the Holy Spirit. Pangatlo, umaawit. Sino dito umaawit pag naglalaba, nag-uurong, bagong gising, nakasakay sa sakyan, kahit hindi nyo alam ang lyrics, kahit pahuni-huni, ayos lang. Eh bakit puro huni yung alam mo? Ang hirap kang kumanta ngayon. Another thing, sumusuka. Lahat ng hindi sasabihin mo sa espiritu, lumayas ka. In Jesus' name. You need to be filled with the Holy Ghost. Amen. Buksan natin verse 19. Tingnan nyo yung verse 19. Yan po may kama ho yan kama. Ibig sabihin may karuktong pa. Verse 19. Basa, 1, 2, 3, go. Speaking to yourselves. Nawala. Verse 19. Ephesians 5:19. Okay? Sabay-sabay basa. 1, 2, 3, go. Ang mga lasenggo noong unang panahon, umaawit. Pagka ikaw pala'y puspos ng banal na espiritu. Ang mga Pilipino pa naman, magagaling sa kantahan. Lalo na kapag may... Diba? Pagka may birthday, aarkilan ng karaoke pala. Karaoke, ulam pala yun, pagkain. Speaking to one another in Psalms. Everyone say Psalms. Saan makikita yung Psalm? Dito sa Book of Psalms. Pag wala kayong magawa, relax kayo, punta kayo sa Book of Psalms, awitin nyo. Kahit anong tono, pwede. Ano ho yun? Pang mahal na araw. Huwag yung ganon. Ganda-gandahan nyo. Sing to yourself in Psalms, hymns. Ever say hymns? Ito yung mga Amazing Grace, Great is Thy Faithfulness. Yan yung mga hymnal, hymns. Another thing is spiritual songs. Ano ibig sabihin spiritual songs? Pag nag-speaking in tongue ka, awitin mo speak in tongue. Libra mama shikarabahanda ramahanda. Laba. Sabi ng asawa, paglalabahin mo ako? Yun yung spiritual songs na lumalabas sa bibig mo, galing sa puso mo, umaawit ka sa Panginoon. Tingnan niyo yung mga lasenggo. Pag umahapay, laseng, kung ano-ano pinagsasabi. Diba? Another thing is singing. Ever say singing? Ito yung mga ordinaryong awit. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hindi ko na alam ang lyrics, no. Kasi hindi ka nagme-memorya ng awit. Ito yung mga singing. I love you, Lord. Yung mga awitin. Another thing, basahin natin, making melody in your hearts to the Lord. Ano yung melody? Yung kanina, ginawa natin. Pag sinabi ko, sabi natin po, hallelujah. Sabi natin, 1, 2, 3, mahaba. Another thing, praise the Lord. Amen. Kaawaan kayo ng Panginoon. Yan yung tinatawag na making melody in your hearts to the Lord. Kahit nasa bahay ka, nag-drive ka, ikaw ay may problema, making melody in your hearts to the Lord. Amen. Sino gumagawa niyan araw-araw? Masarap yung pag nagluluto kayo. Namamalansya, nagwawalis, naglilinis ng sakyan, naglalakad, saan ka man pumaroon. Sino dito mga senior citizen? Nasaan ka na kayo mga senior citizen? Bagay na bagay sa inyo yan. Kasi walang lyrics yan. Isa tono niyan. And
Another thing, kama uli, verse 20. Verse 20. Tutuloy natin itong aralin natin ito. Verse 20. Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Lagi tayo pala, ang mga puspos pala ng Holy Spirit, lagi nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Panginoon, salamat po sa aming kinain. Salamat sa pera. Salamat sa sweldo. Salamat sa buhay namin. Sino dito bago kumain nagpapasalamat? Ang baba, tayo ay bago kumain magpapasalamat tayo. Ikaw ang mangunguna, ikaw ina, tsaka ikaw ama, magpapasalamat kayo. Kahit sa restaurant, bago kumain magpapasalamat. In everything, give thanks. Pakisabi sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Sino dito gusto magkapitbahay sa langit? Ayan, tingnan mo yung katabi mo. Sasabi mo, salamat sa buhay ng aking sister and brothers na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Alright. So, dalawa yung tinalakay natin ngayong umaga. Ano una? Indwelling of the Holy Spirit. Sumunod ay infilling of the Holy Spirit. Yung pangatlo, pakita mo nga yung pangatlo at saka pang-apat, tatalakayin natin next week upang sa ganon, huwag kayo mag-absent. Okay? Okay, ano yung pang-apat? Ito yung pangatlo. Leading of the Holy Spirit. Pang-apat, empowering of the Holy Spirit. Alright. Itong dalawang ito, next week natin kukunin. Ngayon, magkakaroon tayong demonstration of the Holy Spirit. Ito yung tinatawag na infilling of the Holy Spirit. Alright? Mapupuspos kayo ng banal na Espiritu. Tumayo tayo lahat. Yung butil, yung baso. Pahingin ako, Brother Mario, yung tubig na yan. Ganito tayo sa Panginoon. Alright? Kailangan napupuno lagi. Sino dito umuwi, umaalis ng bahay, nagtatrabaho, may dalang ano tawag sa gano'n? Nalalagyan ng tubig? Ha? Tumbler. Sabi, oy, may dala ka bang tumbler, may tubig ba? Nung tingnan mo, kakalahati, punuin mo mainit ang panahon. 46 ang heat index. Punuin mo. Tayo dapat araw-araw nagpapapuno. Sino dito may sasakyan? Di ba bago kayo umalis, nagpapagasolina kayo? Crudo o gasolina man. Ang tao ganun din. Holy Spirit, ayokong alis, mainit ang ulo ko. Ako'y may masama pakiramdam ko. Ako ay lobat. Magpapapuspos tayo sa Holy Spirit. Amen. Sapagkat kapag ikaw'y puspos ng Holy Spirit, tuwan-tuwa ang Diyos sa langit sa ating buhay. Everybody, close your eyes and bow your heads, please. Taas ang dalawang kamay, sabi natin, Panginoong Hesukristo, itong aking katawan ay sisidlan ng banal na Espiritu. Holy Spirit, alam ko ikaw ay nasa akin. Ano mang nakikita mong hadlang at ikaw ay nalulungkot sa akin, nagigrib kita, ako'y patawarin mo. Hugasan mo ako ng banal na dugo ni Hesukristo. Ngayong araw na ito, alisin mo lahat ang hindi sa Diyos na nagagawa ko sa isip, salita, at sa gawa. Ngayong umaga, bilang anak mo, puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Jesus Christ is the baptizer of the Holy Spirit. In Jesus' name. Bago tayo umawit sa Panginoon, humiling muna kayo sa Panginoon kung ano kailangan niyong personal sa pamilya, sa asawa, sa anak. Sige, magdasal po tayo sa Panginoon.
Holy Spirit of the living God, kapag kami puspos ng banal na Espiritu, aalisin mo mga sakit, karamdaman namin. Kalilimutan namin ang mga nakaraan sa buhay namin na nagpatalo, nagpalungkot sa buhay na iyong mga anak. Today, Lord Jesus, we are standing before you with humility, with humble hearts, with purity in hearts because of the blood of Jesus. Pati mga nanonood ngayong umaga, sa mandako kami naroon. Alisin mo ang mga lungkot, kagulumihanan, mga sakit, karamdaman sa puso't damdamin na iyong mga anak. Encourage our heart to serve you with joy and peace. And let the Holy Spirit fill us today so that we can experience the refreshing anointing. Hallelujah! The power of the Holy Spirit in our lives today. Oh, Shikalabahanda Rabahanda. Sing it again. I want more of you, Holy Spirit. I want more of you in my life. This is our prayer today. Want more of you, Holy Spirit. Nothing else can satisfy. This is our prayer this morning, Lord Jesus. More of you in my life. I want more of you, Holy Spirit. Nothing else can satisfy. Sing it again. I want more of you. Sing it, everybody. More of you in my life. I want more of you, Holy Spirit. Nothing else can satisfy. I want more of you. Believe it. Jesus Christ, the Son of God, presence is here. Nothing else can satisfy. Sing it again. This is our prayer, Lord. Panginoon, puspusin mo ang iyong mga anak ngayong umaga. Fill your people with the Holy Ghost today. In the mighty name of Jesus, the Son of God. Shall we sing the melody of praise? Buksan ang ating mga bibig, sabihin mo, hallelujah. Command your soul to worship the Lord.
Command your mind, command your soul to be hungry and thirsty for God. Yung mga gusto magsalita iba't ibang wika, speak in unknown language. Yung mga hindi pa nagsasalita, sabihin mo, Hallelujah, 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 Hallelujah. Lord, command every belly, open the belly, Lord. Out of our belly flow rivers of living water. Kayo mga may sakit, sabihin nyo, Hallelujah, Hallelujah. God will fill you up. Aalisin ng Diyos yung mga sakit, karamdaman na yung katawan. Sige kapatid, kaibigan, buksan mo lang bibig mo. God will fill you up. Kapag binuksan mo bibig mo, sasabihin na, Hallelujah. Sasabihin mo, Hallelujah, praise the Lord. Manggagaling sa iyong kaibuturan ng puso mo. Ang papuri, Hallelujah. Sing the melody of praise. Sige, umawit ka sa Panginoon. Sige, umawit ka sa Panginoon. Sing it to the Lord. Bilang tao na ang Diyos ang lumikha sa atin, awitan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Oh, we praise your name, we adore you, we worship you. Lord, puspusin mo lahat ng iyong mga anak, ang mga kabataan, ama ng tahanan, mga nanay ng tahanan. Fill your people, Lord, once again this morning. Hallelujah, hallelujah. Kayo mga nasa tahanan nanonood ngayon, the Lord will fill you in your home today. He is not limited by distance, space, and time. Oh, Panginoon, kayo mga may sakit, ilagay niyo yung kanang kamay sa bahagi ng inyong katawang may nararamdaman. Because your body is the temple of the Holy Spirit. The Spirit of the Lord will bring healing in your body. By His stripes, according to God's promises, by His stripes, we are healed. Command your healing now. Manifest your miracle right now. From the crown of our head down to the sole of our feet. Command their bones to be healed. Their organs in their bodies. The pancreas, the kidney, the small and large intestine, their hearts, their bones, their back. Maging normal ang kanilang mga blood pressure in the name of Jesus. Shikalalabahan, durabasikalalabahan. Panginoon, pagalingin mo ang mga may cancer, mga may bukol sa katawan, tunawin mo sa pangalan ni Jesucristo. In the name of Jesus of Nazareth, mga may insomnia, pagalingin sila, Panginoon. Ang mga nalalabo ang mata sa pangalan ni Jesus, bigyan mo ng kaliwanagan. In Jesus' mighty name. Dinudulog ko sa iyo, mga may pangailangan sa pinansyal. You are a God of miracles. Ang mga puspos ng Espiritu ng Diyos ay nagiging giver, Panginoon. Pero bago maging giver, i-bless mo ang kanilang mga pinansyal. Bless their business. Bless their job. In the mighty name of Jesus. Command your blessing from the north, from the south, from the east. Command your miracle supply
In the mighty name of Jesus. Ang mga estudyante, pagalingin mo, maging magaling sa eskwelahan, ilayo sa tukso, sa pagsubok, at lumaki silang may takot sa iyo. In the mighty name of Jesus. Ano man ang pangangailangan na yung mga anak ngayong umaga, bigyan mo pa kami ng mahabang buhay na naglilingkod sa iyo. Ang mga senior citizens, give them long life, good health. Sa aming mga paglalakbay, sa kami paroon, balutan kami na yung dugo. Ilayo sa disgrasya, send forth your warning angels to charge over them in the mighty name of Jesus. Lord, thank you. Whatsoever we desire when we pray, believe that we receive it and we shall have it. Inaangkin na namin kami, sinagot mo ngayong umaga. We believe it, we receive it, we claim it, Lord. Lahat ng pangako mo sa aming lahat. Marami po salamat. We thank you. We bless you. In Jesus' most precious name this we pray. Amen and amen. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Amen.